Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Sa ngalan po ng ating studio engineer, kasama po natin Lita de los Santos sa ating mga transmitter engineers. At sa ngalan po ng regular host ng programang ito, si Tess Ramirez, ako po si Josette Olivera. Of course, kasama po natin. Ako po si Maral Castro, pansamantalang humahalili sa aking beautiful bossing na si Director Thelma Dumpit Bonillo ng Public Relations Office ng DTI. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig ng Ang Tipo Kong Negosyo. At sa iyo rin, Miss Josette, ang init na. Sobrang feel mo na ang summer. Oo, napakainit Kahit talaga malamig dito ngayon sa studio at medyo nanginginig ako. Mm-mm. Pero walang dahilan para mabore, di ba? Lalo na yung mga nagbabakasyon ngayong summer. Kasi sayang naman kung hindi nyo gagawin makabuluhan yung bawat oras kahit wala kayo nakaschedule for the day. Pwede pa rin naman magbisi-bisihan kahit bakasyon. Of So course. yun yung tema ng programa ngayong umaga. Since bisi-bisihan po tayo. Savings all my love for you. Okay mga kaibigan, sa pagkakataong ito ay isa pang magandang pagkakabisihan po natin. Itong pagiging voluntaryo sa panahon ng bakasyon at kaugnay po natin sa kabilang linya ng ating komunikasyon. Si Miss Teresa Chan, nandiyan na, no? Yes, oo, From nandiyan na. One Meal Program. Siya yung founder nitong programa na to. Yes, good morning po. Good morning. Yes, Magandang umaga. welcome po sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kasi naghanap kami ngayon ng mga pagkakabisihan, lalo na ng mga kids na walang magawa at restless kapag bakasyon. Di ba, mag-enjoy sila for a while, tapos biglang puro TV na lang. Tapos syempre, we want them to go out of the house and do something. And something sana na beneficial to others. And this, I think, is perfect, yung inyong One Meal Program. Ano po ang mga pwedeng pagkabisihan dyan sa One Meal at yung mga focus nyo for this summer? Well, thank you. Maraming salamat ho. Yung subject namin, that's the Mother Foundation. And we are helping yung mga street children ho. Pinapaaral namin sila. Tapos yung isang programa ho namin ay yung One Meal naman sa Iloilo. At yung trust naman namin ho nito ay education. And right now, because of the Typhoon Yolanda, nag-shift kami ho sa Adopt a Fisherman program. That sounds Ayun. interesting. Ano po ang Adopt a Fisherman Program? Okay, kasi nung Typhoon Yolanda ho, tumawag yung governor sa amin at humingi ng tulong na bigyan namin yung mga na-victimize. So we gave them yung relief goods. Taga doon po ba kayo? Sa Iloilo ho kami. Ay, buti Ay, nga po kayo okay. at that time. Sa northeastern part ko ng Iloilo. Actually, when it happened ho, I was out of the country with my son. Tapos tumawag yung governor na maghingi ng tulong. So I said, okay sir, we will send you our stuff. And we gave yung relief goods lang. Mm-mm. So we cut short our trip and then pumunta ho kami sa Iloilo. Okay. Pagdating namin ho, maraming islands doon maraming islets. So we went to one of the islands and nakita namin ho na talagang sirang-sira lahat. Wala silang mga bahay, yung mga root crops nila sira, yung mga coconut trees. So sabi namin, yung relief goods, 2 or 3 days lang ho yan. Tama. So Yes. we asked them, ano ho yung pwedeng maitulong namin sa inyo? So sabi nila ho, yung livelihood namin dito ay fishing boats. So kung pwede, tulungan nyo kaming gumawa ng fishing boats para maibalik yung livelihood namin. So that's how Adopt a Fisherman started. And we asked the help of the governor, can you give us a list of the registered fishermen? Ilan ho sila? So in the northeastern part, mga 9,000 ho yung mga fishermen na walang trabaho. Ang dami. So, in one of the islands so, na nakita namin,
sabi namin, sige, tulungan namin kayo. I immediately sent out an email sa mga kaibigan ko. And before we knew it, marami na nagtulong na bibigyan sila ng fishing boats. Yung cost ng isang fishing boat is only 15,000. May bangka na yan sila, may motor, May motor at na. saka mga fishing nets. So, Kompleto na. yes, kompleto na. So, we're very happy naman na with that Adapt a Fisherman kasi sa ngayon we have already helped over 2,000 fishermen. Over 2,000 na with boats. Yes. Oo. Yung natulungan niyo po. Galing. Oo. Oo, ang galing naman. Yes, and I was introduced by the U.S. ambassador. I was introduced to one of the journalists ng NBC Mm-mm. So they interviewed me and Bongga. lumabas yata ako sa States. Oo. Kaya marami nagulat lang kami So many people from the States, iba Filipino, iba Amerikano, and they offered to help. Ayun, talagang malaking nagagawa talaga ng ng media, no? Tama. Yes, Na mapaalam sa lahat yung mga pangangailangan mga kababayan natin dito. And then we have also a Facebook in case they want to kung gusto sila mag-volunteer may Facebook kami. It's called One as in number 1 meal program. Bakit po one meal? That Dahil sa one feeding meal, program. nakuha yun namin sa South Africa. Kasi nung kumain kami doon, may isa silang card na can you donate konti lang and this will go to the street children. So since ang SAFEC namin nasa Bacolod, sabi ko naman sa anak ko, why not yung one meal gamitin natin sa Iloilo? Ayun. One meal yung ginamit namin kasi parang partnership with Okay. the restaurants. Na let's say kumain ka sa isang partner restaurant at saka yung bill mo 200 pesos and up, hihingi lang kami ng 5 pesos. Bakit po merong margin na 200 and up? Kasi ayaw naman namin na bibili ka lang ng, for example, ng isang hamburger tapos magtutulong ka ng 5 pesos. So sabi namin, siguro 200 and up. Para Kahit sa na mga bill- may kaya. kahit bill mo 5,000, yung hinihingi lang namin 5 pesos. Ayun. Oo. So, marami na din kaming natulungan dyan kasi yung thrust namin ng one meal is education. So kahit 200 and up, marami pa rin ang Yes, nakakalap. marami Sino din mga partner restaurants nyo? Marami tumutulong. Yung mga breakthrough sa Iloilo, yung mga malalaking restaurant doon tumutulong din sila. So, with Aware that, yung mga diners na they are able to help through this this restaurant. yes they are able to help, and then kung minsan yung ibang diners, they come straight to us to give their donation kasi sa kanila na, sa Para mas inyo marami na. ng kesa sa 5 pesos. yes kasi marami na din kaming nabigyan ng classrooms, nakabigay mga 60 schools na yung na-touch namin. Wow, ang dami nun, ano? Lahat Oo. po, 'di ba? Lahat ng school sa Iloilo, walang mali-leave behind sa tulong ng one meal. That's our motto is one meal, one opportunity to make a difference in the lives of the Filipino youth. At malaking difference dahil 'di ba, yung inyong feeding program, I heard na buong duration ng kanilang elementary years niyo sila pinapakain. Yes, totoo 'yan. They start out at kinder, and then we follow them. Kinder, hindi man lang grade 1. Oo, doon pa talaga sa kinder, pinakamababa. Kasi Okay. pag walang laman yung stomach Sigmura, natin, hindi oo. tayo Aral. makakoncentrate. Wala kang matutunan. Oo, Yes, tama. At saka, for us, education is the best legacy True. na pwede natin iwanan sa mga next generation. At with direct correlation siya sa pag-unlad, syempre, dahil aware sila at meron silang Yes. capacity to make it happen. Doon lang po ba sa sa Iloilo itong mga tumulong sa inyo dito sa one meal o meron pa sa ibang mga lugar? Actually, yung program namin na one meal sa Iloilo lang. Mm-mm. At saka, but now because of this Adopt a Fisherman na isang programa din namin, marami na din yung galing sa States, sa Kasi Germany. sikat na kayo doon dahil sa NBC. Oo. Buti na-discover nila kayo. Yes, because I guess through NBC and then
sa One Meal Facebook namin, Mm-mm. marami din tumutulong. At yung iba ho, nagbibigay ng, let's say, 30 pump boats. Ayun, Kasi oo. Talagang hindi na pera, talagang pump boat na. Yung buo Yes, na. ho, pump boats. At Mhm. saka last week ho, pumunta kami sa Iloilo kasi yung mayor ng Binyan dito, si Mayor Len Alonte, nag-donate din ho ng 33 boats. Ayun. Ang overwhelming ng Oo. pagtulong talaga. So sa Yes, target nyo po ng mga boats, so far lumampas na sa kalahati o halos nakuha nyo na yung target nyo na mabigyan yung mga kababayan po natin? Well, the target in Concepcion is about 3,000 fishermen. Mm-mm. So sa ngayon, over 2,000 na ho kami. Ayun. And Mm-mm. still ongoing ho. Still ongoing. So tingin Oo. nyo gaano katagal bago natin ma-reach yung ating goal? Ay, madali lang. I Madali think na lang. even before the end of the month, Mm-mm. Mm-mm. we will finish the 3,000. Nice. Wow. And then Oo. we will go to the next area, which is in Estancia. And then Kumbaga, another area, after which is nyo Scarlet. ma-fill, talaga you just keep on going. Yes, ho. Mm. And then, actually, ho, this will give me a good opportunity also to ask our listeners Yes, go ahead. after we finish with the Adopt a Fisherman program, ho, yung next namin is to refurbish and to fix the classrooms ho, ng mga victims. Kasi doon sa mga islets, ho, wala na ho silang mga classrooms. Mm-mm. Kasi Ayun. na, destroyed, totally destroyed. So that's our next project, ho. This is a Ayun. very wonderful talaga. Napakaganda. venture. With God's help. Yung greatest challenge nyo po, ano pa yung mga kinakailangan ng programa? So parang steady na kayo ngayon and you were off to a good start. But were there any challenges that you've come across? Well, ho, some of the challenges actually in the beginning, ho, was the weather talaga. Kasi Kasi- parang hindi matuloy-tuloy yung... Ho. Kasi, the whole month of December, ho, maraming malakas yung ulan. At saka, so they could not deliver yung mga materyales na kailangan ng fishermen. Ayun pala po, Miss Josette, ang balita ka rin dito sa One Meal at sa Adopt a Fisherman program pala, you don't give out talaga yung the whole boat in its entirety. Talagang fishermen yung gumagawa ng boats. Tama po ba? Mm-mm. Yes, ho, Mm. tama. Ano We yung reason give them the behind it? materials and then they make it themselves, ho. Mm-mm. Ayun. Bakit po yun yung design yung gawin? Kasi ho, when we went there, sabi namin, kailangan nyo ba yung bahay? Sabi ng mga fishermen, bigyan mo na lang ho kami ng livelihood. Ayun. Kami na ho bahala sa bahay namin. Mm-mm. Meron din kayong diba, environmental protection program along with this deal. You Yes, po. encourage with this boat, parang nakakaya niyong papayagin yung mga fishermen na huwag mag-dynamite fishing. That's true ho. May Galing. memorandum of understanding ho kami sa kanila, memorandum, na hindi sila pwede mag-dynamite fishing. O, di ba? Hindi din nila pwede ibenta yung Yung boat. boat nila. At saka, marami pa ho kaming mga memorandum of agreement with them. Pero, binibigay na namin ho yung lahat sa kanila. They don't Mm-mm. owe us anything. Right. Yung sa amin, tulong lang. And then, just as long as they don't do dynamite fishing and they return yung mga maliliit na isda, Mm-mm. Pinabalik Ay, ko that's nila. nice. Oo, kasi Para walang overfishing, di ba? Oo. Oo. Kawawa naman yung mga tutubo pa at lalaki pang mga isda. So, panghuli na lang po dahil naubusan tayo ng oras. Para sa mga interesadong tumulong sa lahat ng mga programa under One Meal and Adopt a Fisherman, Adopt a Fisherman ano pa yung mga program. pwede nilang i-contribute as a volunteer? Well, please tell them to like us in Facebook, One Meal Program. Contact us at kung gusto nila ho, pumunta sa Iloilo, dalhin namin sila doon at pwede din ho sila tumulong gumawa pa ng ibang fishing boats ho. Nax. At saka they can also help in the education kasi summer ngayon ho, Mm-mm. yung mga bata sa islet, wala din hong may ginagawa. Mm-mm. So they can give them like vocational, training. At saka yung sa the entire time na naghihintay ka lang ng pagkain at destroyed ang lahat ng di ba? Parang ang dami nang hahabulan sa kanilang normal education. Mm-mm. Yes ho, totoo. That's true. It's a wonderful,
Thank you so much So, maraming for salamat being po. with us this morning. And I hope you reach your targets and venture into other islands para sila din matulungan nyo. Yes ho, we will do that. Maraming salamat ho. Maraming salamat. Yan po mga kaibigan, si Teresa Chan, ang founder ng One Meal. At sila din nagpasimuno itong isa pang programa, ang Adopt a Fisherman Program. Magbabalik po kami. Mag-filling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance na mangailangan, may benepisyo ka at yung pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. The nationwide search for the total OPM performer returns. OPM at Pagcor Year 4. Kung ikaw ay amateur Pinoy singer between 18 to 35 years old, sali na! Mag-download ng application form sa Pagcor o OPM website o kumuha sa pinakamalapit na Casino Filipino branch. More than 1 million pesos in total cash prizes at stake. May training at workshop pa! For details, visit pagcor.ph, opm.org.ph or call 852-7760 or 633-0640. Alamin ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Ilang palala mula sa Pagcor, ang 9 na taong gulang na Yolanda survivor na si Juliana Cassandra Encomio ay isa lamang sa mahigit 10,000 estudyante sa pampublikong paaralan sa buong bansa na naging beneficiary ng Pagcor Feeding Program para sa school year 2013-2014. Ang pamilya ni Juliana ay lumikas mula Tacloban City papuntang Cavite noong Nobyembre 2013 matapos na masalanta ng bagyong Yolanda ang kanilang komunidad. Malaking tulong anya ang kanyang paglipat sa Anuling Elementary School sa Mendez, Cavite para siya ay makalimot sa trahedyang sinapit ng kanyang pamilya. Dito ay nakasali siya sa kauna-unahang pagkakataon sa isang feeding program na pinondohan ng Pagcor. Nagpapasalamat ang kanyang inang si Lani Encomio sa Pagcor sa malaking tulong dulot ng feeding program ng ahensya. Anya, hindi nila pinoproblema ang pagpaon sa eskwela ni Juliana at malaki rin ang naging pagsigla ng kanilang anak mula nang sila ay umalis sa Tacloban. Umabot sa 173 pampublikong paaralan sa buong bansa ang nakasali sa Pagcor Feeding Program para sa school year 2013-2014. Layo ng nasabing programa na bigyan ng wastong nutrisyon ang mga public school student na malnourished. Naglaan ang Pagcor ng 45 million para sa feeding program nito para sa school year 2013-2014. At yan ang good news mula sa Pagcor. Para-paraan lang. 26 minutes na po makalipas ang alas 8 ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo. At sa pagkakataong ito, ay ang isa pa nating guest, mga kaibigan. Ms. Charisse Tugade, Yes, President and oo. owner ng Manila Collectible Company. Welcome, Ms. Charisse. Good morning, Yes. Ms. Josette. Good morning, Ms. Morella. Hi, welcome to the program. Welcome. Thank you. You sound so perky today. Oh, I love it. I'm always perky. Ayun, oo. Itong Manila Collectible Co. Is this new or you've been here for a while? No po, we're actually very, very new. We're about 8 months old. And we are what you call a culture space. Interesting. Marami ba nakakolekta sa collectible? Well, sort of. What we do is we have products that are inspired by our prehistory and pre-Hispanic history, and we work with our indigenous people, or what some people call them tribes or lumad or ethno-linguistic groups. So we also promote their products, and we also work with underrepresented communities. So these are small to medium business enterprises or home-based enterprises, and we promote their products at our space. That's so fantastic. So, kaya ba naging parang museum yung inyong store Yes dahil po. prehistoric? So, we coined the term culture space kasi para siyang museum na one-stop shop of fair trade items. And we are also a tour and workshop service provider. Galing. Which means we also do tours within the space and within Intramuros.
Mm-mm. Is So, that enough for free or is it It's paid? for free po. Nice. Yes. Talaga. So, yes, we are like an NGO, but we are really a social enterprise. Talaga for the love, ano? Yes po. oo. Paano po nyo nasusource itong inyong mga products? I'm actually, my background is I'm a cultural worker. So I've been a cultural worker for the last 10 years, and I've been working with groups like Tiboli, Blaan, Ay, okay. Maranao, Maguindanaoan. So I'm often around these places, and yun. So I that's came why to it's feel- easy for you to source their material and well, some of it is not. Kasi some of these products, like let's say basket weaving, so you have to really go to Oo, the areas matagal that yan make it. diba? Mm-mm. So, So- pinapadala ba nila or kayo pupunta? Ako pumupunta, and then once we come upon like the design and all of that, then sometimes they send it over. But it really just depends if they are capable of going here and if I'm capable of going there. That's why yung products namin, one of a kind siya. We don't have them all year round. Ayun. Itong isa sa pinakamahal niyang di ba tinalak po? Yung nasa inyo daw, yung natatanging lalaking tinalak weaver. Yes, actually, nasa shop siya today. Ano siya, Ay, ga? ganon. So, guys, yung mga nakikinig dyan, at lalo rin yung mga bakasyonista, punta na. At mag-man sighting ng weaving man. Yes, alam niyo po, yung itong tinalak po is we are the only people, we are the only culture in the planet that weaves ikat. Ikat is parang tie-dye before weaving. Tie-dye before weaving. So, Tie-dye. tinay-dye yung tawag ng fiber. Yung threads po before we weave. Bago we And then, we're the only ones that weave it on abaka. No one else in the planet does it. And mostly, Galing women natin. yung mga weaver. Oo. So, paano sila napapunta sa shop? Talagang in-house sila or... No. I don't have anyone in house. I just really if they we help fund them, and we just help really with the funding and for them to if they want to do like a workshop over here or if we want to pwede make rin. designs. Yeah. And then this thing with the tinalak. If you noticed, I don't know if you're familiar with tinalak, no, but it's really a very beautiful craft. The thing is, Oo, sa Davao bumababa meron yung yan quality. It's becoming very bad. The reason why is because people want cheap. Diba? Right. Why will you buy something that's handmade when you can buy a t-shirt from Ukay-Ukay na 20 pesos? No one will buy. So now what we're doing is we're trying to increase the quality the way it was before. Oo. Tama. Kasi yan talaga yung gusto dahil, syempre, pag nasuot mo yan, mas maganda yung medyo masarap sa katawan, Oo di ba? naman. Oo. Pero ang ganda talaga ng ng tinalak. Medyo familiar ako niyan kasi taga Davao ako. Yes Sa po. So they tinalak, have like, oo. there's Oo. dagmay, there's different ones. But the real tinalak, soft siya. Para siyang plastic yung feeling and shine. Sobrang shiny. Oo. Yes po. So, para siyang silky ganun? Yeah, it's really just not really silky, more on like, it feels exactly like plastic. Ah, really? Ayun. It's not rough. Because the tinalak that, there's a lot of Makinis. tinalak around that's rough. And then ito pa, because we want to increase the visibility of our weavers, we have them put their signature. Ay, Parang okay. kakaiba Oo. to, no? So, nai-improve yung kanilang product. Oo, at Yes saka po, kilala yes mo po. yung nag-weave. Oo. Pwede mo siyang balikan. Oo. And because many of our weavers and carvers, they are nameless. They don't put their signature. Kasi it's So, not normal practice. Yeah, so now this is what we're trying to do. Just But I because support. it's I support art. the Pero the maganda, signature. no? Oh, kasi it's an artwork, Kasi, diba? gaya Kanilang nga ng artwork nasabi yun. niya, tayo lang dito sa mundo ang may ganon. Yes po. But di ba, Miss Charisse, di ba pwedeng mag-order? Like, kunyari, pipili akong color. Pwede ba yun? Yes po. Pwede kayo mag-order. You can just go to our Facebook page. It's Manila Collectible, facebook.com/Manila Collectible. And then you can also just call us and we can deliver. Our number is And they deliver. How 4859751. fantastic is Oo. that? Yung medyo lang ako dito sa yung tinalak weaver nyo. Pwede bang makapunta dyan at sabihin mo kung ano yung gusto mo? Kaya magmamanhunt si si Miss Joseph. Hindi. Yung yung gusto mong tinalak. Tama. Yes, of course. Alam niyo po na yon, what we're doing is we're trying to medyo modernize some of the colors. Kasi yung Yes, traditional colors is black-red. Oo, And yun lang. Yun yung tribal Oo, colors usually. nila, ganun.
Yes, but now we can do colors like pink. Every color of the Ano, rainbow. maganda. Oo. Yes. And we're trying to Iba-ibang make color. it as natural dyes as possible. Natural Yun. pa rin yung dye. This one, kung neon pink, then medyo we need to get synthetic dye. But if But we want there to get, is neon pink. yeah, There is we neon can do neon tinalak. pink, like a Tingnan brighter mo, pink. oo. Ang And- saya-saya. Yes. Oo. Pero at least, ang tatak mo talaga, oy, Pinoy yan. Ano Oo. yan, tinalak. Yes. Then, Oo, tsaka maganda, parang diba? if you wear it, I would like to retain the signature. Yes, Yes. of course. Oo. And I would like to invite you also, because not only do we promote indigenous, but we work with small homemakers. You know, the women all around from Apayao. We have chili jam from Apayao. We have that Ayun. from Maguindanao. We have from everywhere. All of these small homemakers that just make their jams or banana chips. We have it in shop. You know, I don't work with any factories. Right. These are all, the people that are really doing the work. Oo. Alam nyo, bilib naman ako sa iyo, Charis. Very. Kasi isipin mo, natutulungan nyo yung ating mga indigenous peoples. Di ba? Dito sa inyong, sa inyong... At talagang siya, multi-enterprise, Oo, multi-field. at saka especially yung mga women natin. Na-combine niya yung history and business and culture Yes. and creativity. We're trying to. I think And it's then, working. We also How do. did you plan this venture? Di ba meron kayong space with a lot of features? Tell us about that. Originally, everyone goes to the mall. Okay? Yun yung pinaka-happening thing to do on the weekend. And I wanted to get people out of that. It's like, why does everything have to be in the mall? So, of course, I chose Intramuros because Intramuros is close to my heart. It's very, very historical. And there's a lot of beautiful spaces. No? Yes. So, I was walking, and I discovered this building called Villa Blanca. It's privately owned, but it has a very beautiful space, and it's right behind Manila Cathedral. Ang ganda ng view ng Manila Cathedral True. from my It's rooftop. very photogenic. So we opened the space. It's 250 square meters, and then my rooftop's about 400 square meters. So it's a nice space to have events. So you And- found the building and you rent it, or No, not the whole building kasi hindi ko ma-afford. Just the 2 floors, yung rooftop and the shops. ano lang events yung mga naganap sa rooftop nyo? Balita ko merong dyan, May, theater sometimes, or Yes, last week sina G. Tonji and Likhaan, they did a reading. poetry reading. Yeah, and then so we have theater, and then we have all these different events, and people can rent it out kasi the space is nice for weddings. Di tsaka inspiring din yung entire feel of Intramuros around you. Yes po. And what we also do, because I am very much into educating our children, meron po kaming programs just for kids, okay? Very young kids from 3 years old and up. Ayun. We have kiddie archaeology. Para pwede sumali kahit Yes, pag Tanda kahit na. adult, tapos dalhin nyo na lang yung mga nieces and nephews or your kids. So we Oo. teach kiddie archaeology. May tour na yon, may horse carriage ride. We Ay, teach. tama. Pwedeng magpanggap na yaya yung mga interesadong sumali. Pero dadalhin nila yung of course. kilala ng bata, Bata. to excuse them in being there. Yes po. And we also do tours for adults, but I really like doing it with kids because, many of our children, hindi nila alam yung Philippine icons natin. Yes. Right? They don't know Manunggul Jar. They don't know Laguna Copper Plate. And these are the things that should be innate within us. Yes, oo. Kasi part ng kultura natin yan. Yes po. Tsaka And- henerasyon. Yeah, Mga and naunang henerasyon. There are so many, people know, if when they think of Egypt, they think of the pyramids. They think of Rome. They think of Colosseum. Yes, oo. But what do you think of when you think of the Philippines? Oo nga, What are the Lost icons, terraces. no? So this is what I promote. Anything to do, like prehistoric icons. Lingling, the Pero 2,000-year-old very bet symbol. ko yung prehistory. As in, nobody does it, right? Wala, no one. Oo. Except the museum. But, the museum is such a great venue, but a lot of people will go to the mall. Right. Parang Yes. wala masyadong play for museums with prehistoric artifacts. Yeah. Pero ano po yung schedule nyo for the summer camp? Okay, so in the summer, we're actually launching our summer programs after Holy Week.
It was supposed to be earlier, but now we're just thinking, people want to go swimming. So, starting first week of May, marami kaming program. So, you just check on our Facebook. We have Kiddie Archaeology. We have different things by Bayan. For Bayin. Yes. Ay, balita ko, hindi daw talaga totoong alibata yung alibata is alif bata. It's Arabic for alphabet. It's Arabic. No, it's the word itself is Arabic for alphabet. I But we are see. not an alphabet. It is a abugida, Okay. syllabary. It's a revelation. Parang all my life, it's like my life is a lie. Kaya nga, so it's re-educating. And when people come to the space, I tell them, you do not just follow what the book says. You have to be critical of your history. At saka Sino maganda nagsulat ng history mo? Yes. Kaya magandang idea itong Culture Kids Summer Camp ng Manila Collectible Code because they teach kids where we come from and it At saka yung archaeology, Kiddie Archaeology, di ba? Makikita nila ito pala yung ganito. may kasama paghukay Yan. bang magaganap sa Kiddie Archaeology? Yes po. And then they discover things like the Golden Tara. Oy, ang galing Kinikilig naman. Oo. Yeah, tapos what we do, we have them write a story after they discover. So Wow. sometimes Talagang mariritain sa isip ng mga bata yun. Inggit ako. Ang galing naman ng Yes, naisip I would mo, like Miss to invite you Charisse. first week of May. You will be our guests of honor. Next, first Si- week of May. Yes po. Oo, sa I will first. try. Itong Pangalay Wednesdays is another regular thing. What is yes. Pangalay? Pangalay is a dance of the Sama de Laod and or Bajau, no? And originally this dance was danced in the water. So it's one of the more ancient dances. It's free flowing and it's a timeless dance. It looks very Free-flowing. Southeast Asian, right? But it is our own, and it's kind of like meditation when you're dancing. So we teach this every Wednesdays with Levi Azarcon and Yang, and they are the Pangalay Artist Circle. And it's good. It's only parang like 150 per session. Yon. And Because then every Wednesdays lang. every Wednesdays lang 5 o'clock. So, ayan, para sa mga walang mahatak na bata, dito kayo sa Pangalay Wednesday. Yeah, Yes, and then for adults, for everyone, because this is, hello, lahat ng mga tao nagbe-belly dance, nag-yoga. Oo. Pero how about your own? Kasi Oo, we don't tama. know Hindi anything natin about alam our yun. own. Yes, oo. And ma-educate tayo dito sa Pangalay Wednesday. Yes po. Okay? Thank you for being with us this morning. Thank you Miss very Charisse. much. It's Thank you a po. It was pleasure. very nice to be a guest in your show. Okay, mga kaibigan, inyo pong napakinggan si Miss Charisse Togade, ang presidente at may-ari ng Manila Collectible Company. Manila Collectible, Break muna tayo, pero... Miss Joseph. Nanginginig na talaga ako. Lamig dito. Okay, mga kaibigan, na magbabalik kami. Mag-feeling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance na mangailangan, may benepisyo ka at iyong pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. Okay, who wants to solve the problem on the board? Sige, Samora, to the board. Ay, sorry! Aray, kamay ko! Sorry, excuse me! Maraming lugar sa bansa, siksikan sa classroom. Kaya ang PAGCOR, katuwang ng gobyerno, ay naglaan ng 5 bilyong piso para magpatayo ng mga classrooms para di na magsiksikan ang mga estudyante. PAGCOR, building lives that build the nation. Alamin ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. And we're back. Okay, mga kaibigan, balik po tayo dito pa rin sa ating programa, Ang Tipo Kong Negosyo. Bet ko yan. And for the record, gusto ko lang i-share,
Medyo side ang ating temperatura sa studio ngayong umaga. 11 Hindi mo degrees po. Okay mga kaibigan, sa pagkakataong ito, ang guest naman po natin ay may-ari ng Ukulele Philippines at member ng Ukulele Underground Philippines, si Mr. Leon Lagrama. Magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning po, Ma'am Mariela. Yes, hi! Okay. Konting lakas lang po dahil mahina tayo sa ere. Opo. Good morning po. Good morning po, ma'am. I-push niyo yan ng todo-todo. Opo. Ayan. Sige pa. Good morning po sa Ayan, okay na. mga listeners natin ngayon. Welcome po sa ating programa. Balita namin, weapon ang ukulele. Weapon of happiness. Yes. Pwedeng pambanat. A weapon is like, ito po yung, ang ukulele po is happy music, happy instrument. Weapon. Siya Parang po pag ay may happy nalulungkot. instrument. So, siya po ang panlaban sa kalungkutan ng mga ng sanlibutan. So para sa mga broken-hearted, effective pa to. Yes. Makikita Dapat niyo pala po ng Valentine's ko kayo ukulele ginusto. or marinig niyo po ang music ng ukulele is mapapasmile na po kayo. Ukulele ba talaga? Or Ukulele po Pinoy version ba yung ukulele? Ukulele po. Ay, ukulele. Hindi siya ukulele. Hindi ukulele. Ngayon ko na nalaman yun So I've been saying it wrong. Na yung ukulele. But yung totoong pangalan is ukulele. Dahil galing siya sa Hawaii? Yeah. Uh-huh. Meaning nun, ibig sabihin nun sa Hawaii is jumping flea. Jumping flea? As in yung flea sa dog? Yeah. Okay. So the way you play it, mabilis. Yung fingers. Mabilis. Medyo. Pero di ba parang, meron kasi akong nakasama mga ukulele players. Medyo Ukulele, ha? Recent. Ukulele. Well, not recent. Pero parang siya, very relaxing. Yeah. Well, actually, pwede lahat ng genre ng music, pwede niyang tutugin. Kahit rock? Yes, pwede. Talaga? Yes, meron po tayong mga marami po kasing klaseng ukulele, may in sizes and in genre na pwede mong gamitin. Pati sizes? So there's a big ukulele? Kasi Yes, di ba we have normally? 4 sizes. The soprano, the concert, the tenor, and the baritone. So pinawa kay baritone para... Yun yung pinakamalaki. Mga guitar sounding na siya pag baritone. Talaga. Anong difference ng guitar sa ukulele? Kasi para siyang mini guitar. Oo, yung ukulele. Ukulele. Ukulele is 4-string lang siya. The guitar is 6-string. Then, usually, the guitar are bigger than the ukulele. Definitely. But, pero basically sa strings, parang ang strings naman is, ang gamit ng ukulele is nail gut, not the steel strings of guitar. Siguro sa mga tumutugtog, maintindihan nila to. Kasi I'm drawing a blank. Opo. Iba yung napo-project na sound ng ukulele kaysa guitar. It's more, yun nga, kaya tinatawag nila weapon of happiness because it's more like upbeat. Parang ganun. Paano niya nagagawa na very light yung kanyang tone dahil sa size niya? Yeah, so... Tas, sa size, kayo po, paano kayo nagka-interest dito sa ukulele? Paano siya nahawakan, nadampot, na-strum? Like 2010 or 11, may napanood lang po akong video sa internet. Isa Thai artist na maganda Thai? yung renting. Thai. Si Singto Nomjok. Sikat siya sa Thailand. Then, napanood ko yung video na Humaling kayo sa video. Cool pala tong ukulele. So, I look around. Ito, mga shops, malls. Yun. Nakabili naman ako pero hindi ganun kaganda. Na-sense nyo ba agad na hindi siya ganun kagandang quality? Like, dati na ba kayong musically inclined? Dati nagigitara ako. Ayun. So, kaya niya masasabi yun agad? Pero hindi ganun kagaling sa gitara. Ano lang, pang steady beginners lang din. Pangharana pwede na. Konti nga ganun. Then, naghahanap ako sa shops dito sa mga malls. Wala akong makita. Kasi ang daming review sa internet eh. So, malalaman mo kung alin yung magagandang brands, anong sizes ang fit sa'yo. So, nag-ikot ako sa malls. Wala akong makitang ganong brands, ganitong sizes. So, sa time na nag-isip ako, pwedeng maging negosyo ito.
Talagang na-realize nyo right after nyo ma-feel yung need na wala kang makita na kailangan yung... Yes, yeah. Galing, no? Mabili pa rin pa yung ukulele dito sa Pilipinas po? Mabili. Marami nang naghahanap. Sa ngayon po kasi parang merong sinasabi nilang demand. Parang the new awakening of ukulele. May revolution. Parang ibalik lang po yan dahil dati po like 60s, 50s, 60s, sikat na po yan dito kasi hippie, Opo. hippie era. Then ngayon, parang bumabalik po siya. Kung maririnig niyo po, mga commercials, ukulele na yung gamit nila sa... Ukulele ba yung kay Daniel Padilla ba yun? Yung nasa yun? Ukulele po. Tama yun. ba? Siya ba yung kumanta doon? Opo. Oo. Yung sa napasikat ng ukulele dito. Talaga? Pero hindi po talaga siya ukulele artist. Talaga? Nagbibigay po ba kayo ng mga lessons dito sa mga customers nyo? Yes po. Meron po kaming beginning next weekend, meron kaming free workshop ng beginners. Every week po yun. Most probably every Saturday. Meron din po kaming for intermediate na workshop every Sunday naman po. For intermediate Sunday? Opo. Beginner Saturday? Yes. Opo. Nasaan ang oras itong mga lessons? It's 3 to 5 p.m. In the afternoon po. Saan itong workshop? Saan yung shop? Sa shop lang po namin. Saan matatagpuan? Collective, B-side. Sa B-side? Makati po. So, yung mga customers nyo usually mga teenagers ba? Or meron ding mga, alam nyo na, yung mga mature? Actually po from like 5, 6 years old. Okay. That young, Ang cute, no? Meron silang ukulele, tapos ang late nila. At saka marunong sila tumugtog, lalo na kung matuturuan. No? Kasi taas lang ba nila yung ukulele? Ano yung obstacles nyo dahil baguhan lang kayo sa music industry, business? Pinakamalaking objection sa market is like, ang akala nila is ukulele is like toy lang siya. Kasi ang cute niya, no? Oo. Pero it's not. Seryosong instrumento po siya. Hindi po siya ganun kamura. Magkano ang isa? Sa shop po namin, we sell branded ukuleles po kasi. Price range po namin begins at 1.6. Tapos right now, meron po kaming 45,000 on na ukulele. 45. So 45. Parang signature talaga siya. Opo, galing Hawaii made po siya. Okay. Wood. May local makers ba tayo ng ukulele? Marami din po, mostly from Cebu. Then meron din po tayong Pampanga. Siguro maraming masasaya sa Cebu kasi may mga gumagawa sila ng ukulele. Opo. Gitara at tsaka gitara din, di ba? So, ano yung plano nyo ngayon para sa inyong bagong-bagong business? Kasi more than a year na po ang shop namin. We plan to mag-open ulit ng 1 or 2 more shops. Siguro north and south ng Metro Manila. So, booming kasi mag-extension diba? Malaki na yung dumadami yung nakukumaling dito sa... Pero maganda naman talaga, di ba? Oo, kasi nakakapagpasaya siya instant Yes, oo. Ano pong klaseng brand yung marirecommend nyo sa beginners? Kami po kasi ang exclusive distributor ng Anoinwe at Hulala Ukulele. Hulala? Opo. Talagang quality Hawaii. Pagkagawa niya, then affordable ang price niya. So, yun po ang sinasuggest namin. So, para sa pag nag-uumpisa ka pa lang, di mo pa alam kung gusto mo siyang gawing lifestyle, kumbaga, try lang. So, doon ka muna sa mura. Ang beginner, mag-start ka muna sa medyo murang-mura. Tapos, para dun sa mga attend ng lessons nyo, kailangan bang bumili sila para dala nila? Or may magagamit sila? Sinasabi namin na dalhin nila kung meron silang ukulele, but kung yung mga beginners pa talaga, wala talagang alam sa ukulele, meron po kaming service na ukulele sa shop namin. So, pinapahiram po namin sila. Libre ba to? Yung hiram? Libre po. Tsaka pati workshop, libre din po. Ayun. Maganda. Pwede.
Opo. So para siyang Maganda ageless, para sa mga diba? nagbabakasyon, Kasi as long mga as you can students. play, kunyari, from, ano sabi nyo kanina, age 5, hanggang sa very old, diba? It's for everyone. You can bring your whole family. Yes, pwede po. Buong pamilya, pwede. It's banding. Okay. So, finally po, baka meron pa kaming hindi na itanong sa inyo na sa inyong palagay importanteng malaman ng ating mga taga-subaybay dito sa Ang Tipo Kong Negosyo May o kaya ukulele mga festival. announcement. Meron po kaming yung second ukulele Philippine Ukulele Festival, this November, mid or second week of November. In the works na po yun. Meron din po kaming Ukulele Philippines Challenge, which is a contest para Contest sa lahat. for pagalingan mag-play? From beginners lang, from hanggang sa pang masterclass yung galing. May categories. Meron pong categories. Kailangan ba silang susbulat nung tutugtugin nila? Hindi naman. Yun po ang namin na naka-line up bukod dun sa this coming summer na workshops. Kailangan ba dun sa contest, kailangan sarili mong gawa yung tutugtugin mo? Hindi po. Basta magaling ka tumugtog, yun ang basta mahalaga. More on sa how you play it and how you sing the song. Dun sa upcoming na festival, mayroon ba silang mga local Filipino artists na sumisikat na sa ukulele? Meron na po ngayon. Kung narinig nyo na po ang music mga songs ni Kai Honasan. Ay, actually, nakikita ko siya dati sa Tambayan, sa UP. Ayun po. Siya po yung, I think siya lang isa sa artist natin ngayon. Or on indie siya, pero siya po yung gumagamit ng ukulele sa lahat ng songs niya. Talaga. Siya lang yung talagang loyal. Siya ngayon. Meron pong isa pa si Mansky. Indie artist din po siya, which is siya din po yung endorser namin ng ukulele namin na Anuinwe. Okay. Sumisikat na rin po siya. Then we have our own in-house artist, si Pao Gumba, na siya po yung pinadala namin sa Thailand Ukulele Festival. So part siya ng Ukulele Philippines? Yes po. Galing nyo rin pala tumugtog, sige. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, ma'am. Sige po. Magandang umaga. Morning. Okay mga kaibigan, inyo pong napakinggan si Leon Lagrama, ang may-ari ng Ukulele Philippines at member ng Ukulele Underground Philippines. Mag-feeling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance na mangailangan, may benepisyo ka at iyong pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. The nationwide search for the total OPM performer returns. OPM at Pagcor Year 4. Kung ikaw ay amateur Pinoy singer between 18 to 35 years old, sali na! Mag-download ng application form sa Pagcor o OPM website o kumuha sa pinakamalapit na Casino Filipino branch. More than 1 million pesos in total cash prizes at stake. May training at workshop pa! For details, visit pagcor.ph, opm.org.ph or call 852-7760 or 633-0640. Okay mga kaibigan. Alamin ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Okay mga kaibigan, balik po tayo. Malapit tayong magpaalam. Yes, Announcement mo sa ating drive. Bago lang tayo tuluyang magpaalam, ang mga upcoming events natin for April 4, may DTI DSWD LGU Convergence Program at Descuento Caravan sa DTI NCR sa Valenzuela Astrodome, Dalandanan, Valenzuela City. At March 31 to April 6, Guimaras Eco Bazaar 2014 sa DTI 6, Iloilo City po yan. At lastly, April 1 to 7 lang ay Agro-Industrial Fair sa Provincial Plaza Bontoc, care of DTI CAR. So, Okay. ayun na po. Paalam na tayo. Nagtatapos, Ms. Josette. At
malamang next week, nandito na ang ating mga regular hosts. So, Yes, sa ngalan po ni Director Thelma Dumpit Marillo, ako po si Marela Castro. Thank you to Miss Marjorie Posas, my beautiful, beautiful partner. At sa ngalan po ng ating kasama dito sa Master Control, Lita de los Santos, at sa ating po mga transmitter engineers, at sa ngalan po ni Tess Ramirez, ako po si Josette Olivera. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo.